Good evening. Good afternoon to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us. There is only this present moment, and we are one. For diary entry number 1106. Virtue without prudence is not virtue at all. You should often pray to the Holy Spirit for this grace of prudence. Prudence consists in discretion, rational reflection, and courageous resolution. The final decision is always up to us. We must decide. We can and we ought to seek advice and light. Ang bertud na walang pag-iingat ay hindi talaga bertud. Dapat tayong madalas na manalangin sa banal na Espiritu para sa biyayang ito ng pag-iingat. Ang pag-iingat ay binubuo ng kalayaang magpasya sa harap ng isang sitwasyon, pinag-isipang refleksyon at matapang na resolusyon. Ang huling desisyon ay palagi nga sa atin. Dapat tayong magpasya. Kaya natin at dapat tayong humingi ng payo at liwanag. We'll focus first on virtue without prudence or simply prudence. Ano ba yung prudence? Yung prudence, yun yung maingat, no? Yung pag nag-decision ka, pinag-iisipan mong magaling. Hindi ka basta-basta, hindi ka nagpapadala sa emosyon, hindi ka basta-basta nagde-desisyon. Pinag-iisipan mabuti. Ipinagdarasal sa banal na Espiritu para sa grasyang ito. At sabi nga dito, nung ito ay binubuo ng diskresyon, ano ba yung mga dapat mong gawin? Ikaw lang kasi, nasa halimbawa, pag sinabing nasa iyong diskresyon, nasa iyo yun. Tapos pag sinabing rational reflection, ginagamit natin ang ating pag-iisip. So, the knowledge, ito yung physical natin, physical brain, pinagagana natin ito. At yung courageous resolution naman, ito yung using our will, yung ating willpower. Kasi pag nag-decision ka, kailangan itong i-carry out. Kasi ano pang mangyari sa decision mo, kung hindi mo rin man gagawin, hindi mo i-execute kung ano yung tingin mo dapat gawin. Pero dumaan ito sa masusing pag-iisip. At sabi nga dito, sa bandang huli, tayo naman ang magdesisyon kung ano yung tingin mo nararapat. Halimbawa, humingi ka ng payo sa kaibigan mo o sa pare, kanino man, magbibigay yan ng advice. Sasabihin yan kung ano makabubuti sa'yo. Pero sa bandang huli, tayo pa rin ang magdedesisyon, tayo pa rin ang gagawa. So, pwede nating i-reject yung sinasabi sa atin ng kaibigan natin o ng pare. Sabihan natin na ating concern. Tayo pa rin sa huli. Kaya nga dapat, ginagamit natin ang ating pag-iisip. Hindi tayo nagpapadalos-dalos, and we must not decide when we are extremely happy or extremely angry. O yung mga ganon. Kasi yan extremes, Hindi ka mo masaya ka, magiging tama ang desisyon mo. Yung masyado kang galak na galak. Iba yung masyado kang galak na galak kaysa doon sa nagde-desisyon ka ng masaya lamang. Kasi kapag sobrang saya, may pasubali ito na dadala ka lamang ng emosyon mong pagiging masaya. Sobrang galak. Of course, we have to think when we are
joyful, pero hindi ngayon sobrang saya. Lalo na kung tayo ay galit of whatever degree, no? Galit, galit, sobrang galit. We should not decide during those emotional condition. Why? Kasi mababalot ng galit kung ano man desisyon mo. Mababalit ng emosyon, mapapahira ng emosyong yon kung ano man ang magiging desisyon mo. So try to relax first. Breathe new air. Pwede nga, pumunta ka doon sa simbahan. Walang misa, mag-ano ka lang, kausapin mo lang ang Diyos. Umarap ka sa banal na sakramento. Kung saan may open adoration, punta ka doon. Kausapin mo ang Diyos. Tahimik. Yung objective ka, no? Pag sinabi objective, hindi emosyon ang nananaig sa iyo. Of course, yung mga mas mahihirap na mga bagay, nangangailangan din ng mas advanced na pag-iisip. Pero di man tayo i-challenge ng Panginoon kapag beyond our level of understanding. For example, ng isang magsasaka, ang mga desisyon niyan ay nalilimita doon sa pagsasaka, pamilya, mga ganun. Hindi yan bibigyan ng mga business decisions na kailangan gawin. Kung ito ba ay mag-engage siya sa malaking marketing strategy ng ganun. Karaniwan po sa magsasaka, hindi talaga iniisip ang business side of farming. Pero dapat nga, marunong din sila nun. Kaya lang, sa nakita ko, hindi masyadong nagkakaroon ng mga ganun. So, kailangan may outside intervention para tulungan sila in terms of marketing. Kasi nga, madalas niyan, sige lang ng sige, tanim lang ng tanim. Pero hindi iniisip paano yan i-market. Yan yung problema nila. Kaya, yung mga produkto nila, nagsabay-sabayan ng harvest, bumabagsak ang presyo. No, tapos hindi nila alam saan dadali ng market. Pagsasamantalang sila ngayon ng traders, babarating yung produkto nila pag hindi nila binenta, di masisira. So, mapipilitan silang ibenta sa murang halaga. So, hindi ganun ka-develop yung kanilang marketing strategies. Hindi kasama sa mga iniisip nila. Kaya pag ganun, meron dapat external intervention, outside intervention. Pero, sila pa rin nakakaalam kung anong panahon magtatanim. Hindi tayo, no? Hindi natin alam yun. Pero sila alam nila kung anong season dapat lang itanim, anong mag-grow ng crop sa ganitong panahon. Ganon. Isang example, no? Kung sa pamilya naman, pag-iisipan mo, ilan magiging anak. Pinag-iisipan yun. Hindi yun basta kung kailan na lang maisipan, no? Yung unplanned. So maganda pinag-iisipan din yan ng mabuti kasi dapat alam mo kung ano lang ang kakayanan mo. Ano lang yung kaya mong ibigay sa pamilya mo. And so you will have to exercise extreme control so that you will not regret pagdating panahon. Ang dami-dami mo na anak, hindi mo na control no? So kahit yung gagamit ka ba ng contraceptive or what, ginagamitan din yan ng prudence. Kasi aalamin mo kung ano makakabuti sa'yo. Pag hindi mo talaga pinag-isipan, walang kaplano-plano, lumalaki ang pamilya. Kaya sasabihin nila, kailangan mag-family planning. Pero actually, ang dapat tinuturo natin kung paano gagamitin ang ating self-control para gagamitin ang ating isip, hindi manging ibabaw yung lower
desires natin, yung passion, ano? Yung urge, sexual urge. Kasi yan yung nagiging dahilan kung bakit hindi nagkakaroon ng maayos na pagpaplano ng pamilya. Pagsubok natin, napakahirap magdesisyon. But every day, we are facing a lot of decisions. Marami tayong hindi ginagawang desisyon araw-araw. And these are training mechanisms, training ground for us to grow as a soul. And we have really to incorporate prayer. Yung hihingi tayo ng gabay. Bakit sa Holy Spirit? Kasi nandyan yung wisdom sa Holy Spirit. The inspiration coming from the Holy Spirit. Yan yung gagabay sa atin kasi nga liwanag yan yan. So the action, yung synergy ng Trinity, yun yung gagawa ng paraan para makita natin ang mga bagay. Maalis yung mga gray area, yung mga malalabong mga bagay. Kaya nagliliwanag. Hindi lamang sa mga bagay na, hindi lang sa mga bagay na may patungkol sa ating pamilya, patungkol sa ating sarili, kundi patungkol din sa broader community. Even this coming election, kailangan merong prudence. Pag-isipan natin kung yung hindi ka lang basta-basta boboto. Hindi lang boboto, nakakilala mo, hindi lang boboto dahil nabigyan ka ng tulong. But sabi nga nila, you look at the track record, you look at the platform. Dyan tayo mahina mga Pilipino. Yung sinusuri ang plataforma. And marami pa, no? Marami tayong kailangan pinag-iisipan. Decisions that we do every day that needs a lot of inspiration and prudence. And may the Holy Spirit always guide us in all our actions and decisions.